good. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tayo po ay magsama-sama na purihin ng Panginoon. Awitin natin itong lumang awit pero napapanahon pa rin. May awit na ito. Ano pa maganda? We're together again, just praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I praise you. Wherever I I praise you for His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus, lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Wherever I am, wherever I am, I praise you. Wherever I But the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me. Amen. God is good. Purihin ang Panginoon. Amen. Medyo lumang-luma na kasi yung kanta, kaya medyo minsan nakalimutan natin yung lyrics, ano? So sige pa po, patuloy natin purihin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. Awitin natin to. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. The steadfast love of the Lord never ceases.
Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Purihin natin ang Panginoon. We worship you, Lord God. Amen. You are God. You are great. Patuloy natin sambahin ang Panginoon sa sitwasyon ng ating bansa. Si Lord po lamang ang ating kalakasan. Ang Panginoon lang ang ating maasahan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, amen, is our God. Jesus' name above all names. Hallelujah. You are worthy of our praise. Amen. And my heart will sing, how great is our God. Awitin natin. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Age to age, age to age will stand. And time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, amen, is our God. And all we see, how great is our God. Hallelujah. Oh, we worship you, Father. We worship you. We bless your name, oh God. How great is our God. And all we see, how great is our God. Father, we worship you, Lord. Hallelujah. You are great. You are great. You are great, God. You are great. You are great, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we bless your name. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya.
Salamat sa buhay ng bawat kapatiran, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan mo sa iyong mga salita na aming pong mapag-aaralan. Sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, siya naming kalakasan. Salamat sa karunungan. Salamat, Lord, sa kasagutan sa mga panalangin na aming pong idudulog sa gabing ito. Oh Lord, we give you all the praise, we give you all the glory. In the name of Jesus, and everybody will say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Pakiin mo yung electric pa natin. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa isang napakagandang Wednesday muli para tayo ay manalangin. Kamusta na po mga anak ng Diyos? Sino ba ang mga kasama natin ngayon dito? Ayan, siguro pwede tayong mag-scroll sandali. Ayan. Medyo tayo ay mag-shoutout ng bahagya. Ayan, kala Sister Binyang, Nanay Merlin, hello po. Si Ate Romsy, Ate Tess, hello. Kuya Pernan, hello sa iyo dyan. At yan, sige po. Yung mga iba ay habol-habol lang. At tayo ay medyo 5 minutes na nag-start ng medyo mas maaga. No? So, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa mapayapang eleksyon. At marami pa rin pong ang syempre dahil sa magkakaiba nga naman yung ating mga pinaniniwalaan pagdating sa kung sinong karapat dapat na maupo, pero now that duly elected president was already di pa naman dineclare na ba? So ibig sabihin po ay parang medyo nakaraos na po tayo sa pinaka-critical moment, ano? So nawa po ay malagpasan natin to whatever na yung mga kaguluhang nagbabantay, hindi po ito kailanman mangyari. Amen? Thank you, Lord. So sa gabing ito ay pag-uusapan po natin yung topic na kapag ikaw ay humaharap sa kawalang pag-asa. Meron ba kayong karanasan na parang kayo ay suddenly nawala ng pag-asa? When you are facing yung tinatawag na impossibility, when facing impossibility, ano yung pwede nating maramdaman? Actually, yung pong hopelessness, ito po yung pangkaraniwan na pakiramdam, no? Hindi lang sa panahon natin ngayon nararamdaman yung feeling of hopelessness. Actually, ito yung matagal na problema na, no? Ito yung problema. Naranasan ito ng mga Israelite nung sila ay naging bilanggo sa Egypt for 430 years. Alam natin yung kwento niyan sa Exodus. At sila ay umiyak sa Panginoon because of the hardship na kanilang nararanasan. And God sent Moses to deliver them, no, from the power of Pharaoh. At kung kayo po ay may Bible, will you open your Bible to Exodus chapter 10? Basahin lang po natin isang yung ating pong scripture reading na babasahin ngayong gabing ito. Sa Exodus chapter 8, verse 30 to 32. Sabi dito, Exodus chapter 8, verse 30 to 32, sabi dito, So Moses went out from Pharaoh and entreated the Lord. And the Lord did according to the word of Moses, removing the swarm of flies from Pharaoh, from his servants, and from his people. Not one remained. But Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let the people go. So ito po yung naging sitwasyon. Maraming salot po ang dumating sa
Egypt because God want to show His power to Pharaoh, and so Pharaoh would magpapalaya, no? Palayain ni Pharaoh yung mga Israelite. But alam nyo, walang epekto yung lahat ng klase ng salot na dumating sa Egypt, no? Pagka may mga salot na dumarating, sasabihin ni Pharaoh, sabi mo sa Panginoon ay ialis na yung mga salot na ito at papalayain ko na mga Israelite. Pero kapag si Moses ay dumalangin sa Panginoon at hiniling niya na alisin yung mga salot, ay hindi na naman papayag itong si Pharaoh na palayain ng mga Israelite. No? Ang sabi nga doon, but Pharaoh hardened his heart at this time also, neither would he let his people go. Talaga pong napaka-imposible na pong kaso ito. Napaka-imposibleng case. No? Parang si Moses po ay nakaranas po ng hopelessness din. Somehow. At itong mga Israelite ay talagang para bagang until that time, para bagang wala pa rin kaibahan yung sitwasyon nila. Although they were seeing the hand of God, although they were seeing the power of God na nagmamanifest sa pamagitan ni Moses, sa harapan ni Pharaoh, sa harapan ng mga Egyptian para patunayan na ang Diyos talaga ang siyang nagsasabi na dapat nang palayain ang mga Israelite. Pero hindi pa rin pumayag itong si Pharaoh na palayain ang mga Israelite. So, totoo po ito, no, na sa buhay natin, maraming attempt tayo na ginagawa para ma-achieve natin yung gusto natin, para magtagumpay tayo, pero nagpe-fail, no? Maraming failure tayo nararanasan. At kapag ganun ang nararanasan natin, parang nakaka-develop tayo ng kaisipan na talaga sigurong wala na talaga tayong magagawa. Ito na talaga siguro yun, no? So, tanggapin na lang natin ang sitwasyon. But no, God is in control of this, no? Sa pagkakataong ito, alam ng Diyos na talagang si Pharaoh ay talagang hindi talaga papayag. At merong gustong ipakita ang Diyos sa pagkakataong ito. Napansin natin na yung pangangailangan ng Israelite na lumaya sila ay hindi talaga ito sa pamagitan ni Pharaoh. What I mean, hindi si Pharaoh talaga ang magdi-decide. Actually, ayaw niya silang lumaya. So therefore, hindi talaga kay Pharaoh maaasahan ang kalayaan. It was not Pharaoh who will decide whether Israelite will go free, no? Or remain a slave. But it is the Lord who will decide, no, kung sila ay lalaya. Kahit na itong si Pharaoh ay walang intensyon whatsoever na palayain ang mga Israelite, si Lord pa rin ang magdi-decide. Alam niyo yun? Sa buhay natin, parang minsan madalas nakikita natin na ang nagpapasya ng ating buhay ay ang sitwasyon. Ang nagpapasya ng ating ng magagandang bagay sa buhay natin ay yung mga pangyayari. Ang mga nagpapasya ng whether may maganda o hindi magandang mangyayari sa buhay natin ay yung mga taong nasa authority o yung mga taong may mga inaasahan natin. But no, dito sa kwentong ito, si Lord ang siyang nagpasya kung ang mga Israelite ay lalaya. At mababasa po natin ito doon sa